Mahuhuli tayo. Nasibak na tayong lahat. Wukyang, Fangvai. Tandaan mo to? Ang sama ng loob na ito. Maghihiganti ako. Miss Cheng, bakit mo to ginagawa? Dr. Hu, ikaw ang nangungunang eksperto ng Yunzhou sa IV therapy. Kung sasang-ayon ka na kumatawan sa pamilya Cheng sa medikal na komperensyang ito, bibigyan kita ng 10 milyon. IV therapy? Turok lang yan, di ba? Ang bagay na, yan, may mga eksperto? Miss Cheng, nilinaw na ng pamilya Wu. Sino mang makikipagtulungan sa iyo ay laban sa kanila. Pakiusap, huwag mo akong gawing mahirap. Buisi. Second Miss, ano ang gagawin natin? Ngayon sa Yunzhou, kahit ang mga nangungunang doktor sa buong Southern Province ay binigyan ng mahigpit na utos ng pamilya Wu. Wala talagang sinuman handang lumaban para sa atin. Kung matalo tayo sa medikal na komperensyang ito, hindi lang ang pamilya Cheng ang mawawasak, pati ang kapatid ko ay mapipilitang pakasalan siya. Buisi. Naku! Siyay, nabulunan siya. Diyos ko, nabulunan ng binibini. Dalhin siya sa ospital ngayon. Wala ng oras. Kahit ang pinakamalapit na ospital ay 10 minuto ang layo. At para mailigtas siya, kailangan nilang hiwain ang lalamunan niya para maalis ang bara. Kung hindi ka isang master surgeon, hindi mo magagawa ang operasyong iyan. Ano ang gagawin natin kung ang binibini mamatay dito? Lahat tayo ay ililibing kasama niya. Kailangan nating subukan ng isang bagay. Tara na. Kawawa naman. Nabulunan siya. Isa ito sa nangungunang 10 medical emergency. Ano ang magagawa? Nako. Ang anak ng pinsan ko namatay dahil sa pagkabulunan. Hindi makahinga. Namula ang mukha niya. Nakalulungkot. Nako, Kung dadalhin mo siya sa ospital, siguradong patay siya. Gamitin ang Heimlich maneuver. Bilis! Anong dagat? Anong dilaan? Anong paraang pang-emergency? nagsasayang ka ng oras sa pagdala ng ating binibini sa Papatayin kita. ospital. Umalis ka. Tulong. Tulungan mo ako. Sa oras na makarating tayo sa ospital, sasakal na talaga siya at mamamatay. Hindi. Ha? Kung hindi mo siya ililigtas, gagawin ko. Umalis ka sa daan ko. Ano ang sinusubukang gawin ng batang ito? Eksakto. Ano ang ginagawa mo? Ang walang hiya. Sinasamantala niya siya. What? Tama, siya ay manyak. Wisit, bitawan mo ang binibini. Ngayon. Nakahinga na ako. Ayos siya. Talagang gumaling siya. Inayos niya ito sa ilang galaw lang. Iyan ay isa sa 10 pinakamalalang emergency. Siya ay isang himalang doktor. Himalang doktor. Himalang Himalang doktor. doktor. Himalang doktor. Ito ay makalaman na. Pag-isang, huwag mo ulihin ng sobra. Kita mo? Ito ang Heimlich maneuver. Kayo ay mga bodyguard. Hindi nyo man lang alam ang mga pangunahing bagay na ito? Ganito kasanay na medikal na kakayahan, paano maunawaan ng isang simpleng bodyguard na tulad ko? Lahat, pakiusap maghiwa-hiwalay. Hoy, himalang doktor. Teka, sa wakas nahanap na kita. Sa wakas, nakita na kita. Ano ang nakakabilib? Lumipat, lumipat, lumipat. Sino ito? Hahaha. Nakakatawa. Kailan ba naging isang janitor na nasibak ang magtawag sa sarili na doktor ng himala? Swerte ko naman. Makasalubong ka dito. Alipores ni Wukyang. At sino ka? HMPH. Ako ang bagong appointed Chief Physician sa City Hospital. Ako. Leo ang apelyido ko. Hindi kita kilala. HMPH. Ako ang tumulong kay Young Master Wu sa operasyon ng pagtanggal ng tinik ng isda. Doktor na iyon, HMPH. Ang operasyong iyon ay nangangailangan ng malaking kasanayan. Isang pagkakamali, patay na ang pasyente. Hoy, hindi mo ako kilala dahil ignorante ka. Tinik lang ng isda iyon. Wala dapat ipagmayabang. Ikaw, Bukod pa, nakuha mo lang ang posisyon mo sa pagsipsip kay Wu Chang. Wala kang kakayahan o etika sa medisina. ikaw, HMPH. Mas mabuti pa rin sa isang kwak na nagpaprakti ng walang lisensya.
Pwede akong tumawag ng pulis ngayon din. Mabubulok ka sa kulungan. Isang mabuting gawa lang ginawa ko. Ganoon ka seryoso? Director Liu, pag-usapan natin ito ng maayos. May pamilya akong sinusuportahan. Wala. Wala pang anak, actually. Hoy, tigil. Tigilan mo ang kalokohan. Kayo, hinahamak ninyo ako. Hindi. Kayong mga mayayabang na humahamak sa tao. Tatawag na ako ng pulis. Makukulong kayo. Hoy, ikaw. Ang lakas ng loob mo. Hindi lang ako ang pinupukaw mo. Ang pangalawang binibini ng pamilya Cheng. Sa publiko, pinapahamak mo pa ang bisita ko. Ano sinabi mo? Ang pamilya Cheng? Ang pinakamayamang pamilya sa Yunzhou? Kaya siya ang tagapagmana. Kaya pala may dating siya. Doktor ng Himala, kung sasama ka sa akin at kakatawan sa pamilya Cheng, sa kumperensya medikal, pangako, hindi ka na niya gagambahin. Ang matalinong tao ay marunong umatras. Harapin muna natin ang problemang ito. Worst case, tatakas ako mamayang gabi. Sige, sasama ako sa'yo. Miss Cheng? Naalala ko lang, yung gas sa bahay ko naka-on pa. Paano kung... Kunin ko susi ng bahay mo at magpapadala ako ng bodyguard para patayin. Masyado namang abala. Ako na lang gagawa. Divine Physician. Sa totoo lang, bukod sa paghingi ng tulong sa'yo para lumaban para sa pamilya Cheng, mayroon pang mas apurahan na kailangan ko ng tulong mo. Ano yun? Tungkol sa kapatid ko, si Cheng Shui. Mahina siya simula bata pa. At ngayon, sobrang lala na kaya siya mahimatay kahit kailan. Nakipagkonsulta na ako sa lahat ng sikat na doktor, pero wala makapagpagaling sa kanya. Nakikiusap ako, pakisagip ang kapatid ko. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi ko alam ang kahit anong tungkol sa medisina. Sa aking mga amateur na kakayahan, kahit aso ay iiling dahil sa hindi pagsang-ayon. Oh, sige na. Huwag kang masyadong mahinhin. Pinagaling mo lang ako noong nasasakal ako. Sigurado ako na pagalingin ang kapatid ko ay napakadali para sa'yo. Kung handa ka tumulong, handa akong mag-alok ng bayad na 1 bilyon. Kahit magkano ang ibigay mo, ako. Teka, magkano? 1 bilyon? Sa pera ng impyerno? Grade? Tunay na ginto't pilak. Ang pamilya Cheng namin ang pinakamayaman sa Yuncheng. Tinutupad namin ang salita namin. Diyos ko! Kahit simula pa ng paglikha ako kumikita, hindi ko aabutin yan. Hindi. Kahit gaano pa karami ang ibigay mo sa akin, hindi ko man lang titingnan. Paano kung talagang patayin ko siya? Sino ang mananagot noon? Oh, sige na. Tigilan mo ang pagtanggi. Hindi kita hahayaang umalis. Kung hindi ka makikinig sa katwiran, kailangan kong gumamit ng puwersa. Naku, ano ang gagawin natin? Ano? Swear, gumising ka. Ha. Guro Cheng, ang 3 araw na takdang oras ay tapos na. Nakapagdesisyon ka na ba? Oh, Ay nako, ang kutis ni Shuer ay lalong lumala. Guro Cheng, sa buong Yunzhou, ako lang ang makapagliligtas sa buhay ni Shuer. Kung tumanggi ka pa rin na payagan si Shuer, napakasalan ako. Siya ay lubos na hindi na maililigtas. Lahat ng tao sa Yuncheng. Alam na alam kung gaano ka paligero. Gusto mo akong pakasalan ka? Talagang imposible. ito. Swear. Guro. Ang batang ginang ay walang tibok ng puso. Ano? Ito. Swear. Ito. Sabihin mo sa akin, bukod sa kahilingang iyan, may iba pa bang paraan? Ako ay hindi isang taong walang katwiran. Guro Cheng, kung handa mong ibigay sa akin ang lahat ng kayamanan ng iyong pamilya, saka ako ay maaari ring tumulong. Tatay, huwag kang pumayag. Nakakita ako ng isang himalang doktor na makakapagligtas kay ate. Ikaw pala? Wang Ming. Nakalimutan kong suriin ang almanak bago lumabas ngayon. Swerte ko naman. At ikaw ang nakasalubong. Kayo magkakilala? Higit pa sa magkakilala. Siya, tagalinis siya sa ospital namin.
Nakalimutan ko. Tinanggal ko na siya. Dahil sa kanyang kakayahan, dapat siyang isang tambay na walang trabaho ngayon. Wang Ming, hindi ka mabubuhay nang wala ang walis na yan, diba? Nandito ka na naman para maglimos sa Cheng. Ang mga taong katulad mo ay nakatakdang manatili sa ibaba, magpakailanman. Igalang mo ang manggagamot ng himala. Nandito siya para iligtas ang kapatid ko. Second miss, wag kang magpaloko sa kanya. Tagalinis lang siya ng banyo. Ano ang alam niya sa pagliligtas ng tao? Tama nga. Nakasama ko siya sa loob ng maraming taon. Bakit hindi ko nalaman na may alam siya sa medisina? Kung kaya niyang gamutin ang mga pasyente, ang mga baboy ay lilipad. Pangalawang anak, saan mo natagpuan itong tao? Sabihin mo sa kanya na umalis. Ngayon din, huwag mong palalain ang sitwasyon dito. Tatay, nasakal ako kanina. Gumawa lang siya ng ilang bagay at iniligtas ako. Kahit ang mga nangungunang doktor ay hindi magagawa iyon. Ang kapatid ko ay nasa kritikal na kalagayan. Hayaan mo siyang subukan. Ikaw talaga? Wang Mingdali, gisingin mo ang kapatid ko para patunayan ang iyong kakayahan. Ako? Sinabi ko sa iyo na wala siyang kwenta. Talo lang siya. Master Cheng, ang pamilya Wu namin ang nangingibabaw sa larangan ng medisina sa Yunzhou. Nasa amin ang lahat ng kapangyarihan. Ako lang ang makakapagligtas sa anak mo. Mas mabuting magmadali ka at ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong ari-arian sa akin. Kung magtatagal ka pa, magsisisi ka. Wang Ming, Dahil nasa koma siya, ang paggamit ng CPR ay maaaring makapagligtas sa kanya. Susubukan ko. Uy, ikaw, walang hiya. Anong ginagawa mo? Mr. Cheng, hindi siya kahit anong himalang manggagamot. Sa tingin ko may masasamang intensyon lang siya. Ginagawang dahilan ng paggamot para abusuhin ng binibini. Tama. Hindi pa ako nakakita ng ganitong paggamot dati. Itong si Wang Ming, siya'y palaging taong walang moralidad, matakaw at mababahay. Sinisira niya ang dangal ng binibini. uy, Ikaw, bumaba ka diyan. Ikaw. tatay, ito ay maaring sikreto ng himalang manggagamot na pamamaraan. Noong iniligtas niya ako, gumamit siya ng katulad na pagpindot. Mukhang talagang sinusubukan niyang iligtas ang aking kapatid. Kalokohan, ang binibini ay may bihirang sakit sa puso. Tanging paglilipat ng puso ang makapagliligtas sa kanya. Paano siya magigising sa pamamagitan lang ng ilang pindot? Tama. Kayo, huwag kayong magbaloko sa talunan na ito. Kung hahayaan natin siyang magpatagal pa, mawawala ang buhay ng binibini. Ginawa mong sakit sa puso ang pagkawala ng malay? Hindi ka panipaniwala, bata. Ikaw, Mr. Cheng, huwag kang maniwala sa kanya. Kaya ko pang gamutin ang mga malalang sakit tulad ng singaw. Paano ako magkakamali sa diagnosis? Imposible. Nagpapakulo lang siya. Ang paggamot ng singaw ay itinuturing na medikal na paggamot. Kaya ko ring gamutin ang paso, heat stroke at pagdurugo ng ilong. Hindi mo man lang kilala ang pangunahing CPR. Bumalik ka sa kindergarten at magsimulang muli. Ako. Teka. Anong sinabi mo? Tinatawag mo itong CPR? Yan ang maalamat na banal na pamamaraan ng pagpapagaling. Ang matandang doktor ng Chinese medicine na ito ay Chu Unibyu, nanood ng maraming maikling drama, no? Siya? Anong divine healing technique? Dr. Sun, huwag mong hayaang lokohin kanya. Oo, ang ganoong bagay ay umiiral lang sa mga alamat. Paano naman kaya ng isang mababang janitor na posibleng alam ito? Kung tatanungin mo ako, nagbobola lang siya. Malamang, hindi niya alam kung ano ang CPR. Ang teknik na ito. Sa buong Nanhai, maging ang buong mundo, ilan lang ang nakakamaster nito. Ang mga galaw na ginagawa niya ay mga amateur na teatro lang. Doctor, Sun, sigurado ka bang CPR yan? Ito. Master Cheng, ito ay bihirang ginagamit. Ito ay napakabihira. Kita mo? Si Wang Ming ay sinasamantala lang dahil walang nakakaalam ng teknik na ito. Siya ay nagbobola lang. Ginagamit ang prestihiyo ng iba. Master Cheng, gumawa ka ng desisyon ng mabilis. Sumasangayon ako. Kita mo? Sinabi ko sa iyo na siya ay may masamang balak. Master Cheng, kung hindi natin siya pipigilan ngayon,
Sino ba ang nakakaalam kung anong kahindik-hindik na bagay ang gagawin niya sunod? Mga guwardiya, kunin ninyo ang batang ito. Teka. Iyan na. Sa pagkakataong ito, sigurado ako. Ito ang Divine Healing Technique. At higit pa, ito ay pinagsamang bersyon ng banal na kakayahan. Aba, eksaktong gaya ng sinasabi ng mga alamat, dapat itong ipares sa teknik na tinatawag na bibig sa bibig na resuscitasyon para mailabas ang buong epekto ng banal na kakayahan. Binabati kita, guro, maililigtas ang batang ginang. Hindi siya. Talagang marunong ng CPR, di ba? Imposible. Kahit si tatay, hindi alam yon. Saan matututo ang isang janitor na katulad niya? Hindi ka ba nag-aaksaya ng oras at patayin ang batang ginang? Wang Ming, kaya mo ba o hindi? Hindi ka ba sadyang nagpapaliban at patayin ang batang ginang? Sabi na eh, ikaw na walang kwentang basura. Paano mo nalaman ang banal na medikal na teknik na ito? Wang Ming, pinapahiya mo ang anak kong babae ng ganito. Kung hindi siya magising, mamamatay ka. Ay, let's say, na-set up ako. Ilang compression na ba ang ginawa ko? Hindi. Kung mali ang bilis ng compression, ang epektibo ng CPR ay mababawasan ng malaki. Nakuha ko. Panoorin mo akong maglabas ng ultimate na kanta. Ang unang 4 na linya ng kantang ito tugma sa ritmo para sa 31 compression ng eksakto, sinundan ng 2 rescue breaths. Ang malawak na abot tanaw ay aking mahal. Sa paanan ng gumugulong na mga lunti ang burol, namumukadkad ang mga bulaklak. Hoy, mga kaibigan, huwag kayong magtayo lang diyan at manood. Kumanta na kayo. Gusto nyo ba siyang iligtas? O hindi? Ang pinaka-swingin. Anong uri ng pagkanta ang nagdudulot ng pinakamalaking saya? Ang paikot-ikot ng mga ilog ay dumadaloy mula sa langit. Dumadaloy patungo sa dagat ng 10,000 kulay. Mga nag-aapoy na balad, ang hinihintay namin. Ang pagkanta sa buong daan ay ang pinakamalayang pakiramdam. Kung kakanta tayo ng may pinakamalakas na sigla. Dr. San, hindi ba sinabi mo na siya ay isang doktor na may kahanga-hangang kakayahan? Bakit hindi pa nagigising ang anak ko? Ginoo, baka tumatanda na lang ako. Ang mga mata ko ay hindi na gaya ng dati. Baka nagkamali ako. Ano? Talaga bang nagkamali ako sa kanya? Wang Ming, tigilan mo na ang pag-arte. Masyadong halata ang pag-arte mo. Ginoong Cheng, hindi lang siya nakaantala sa paggamot ng dalaga, kundi niloko niya tayo na parang aso. Bakit hindi mo na lang siya alisin? Tigilan mo na yan ngayon din. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Sleeping Beauty, kung hindi ka agad magigising, kailangan kong matulog magpakailanman kasama ka at hindi na muling magigising. Ginoo, hindi natin siya pwedeng hayaan na pindutin pa. Kung pindutin niya ulit, hindi na makakaya ng dalaga. Wang Ming, bitawan mo ang kapatid ko. Ngayon. Ilang pindot na lang. Mga bantay, kunin ninyo itong peking doktor na himala at kaladkarin ninyo siya. Baliin ang mga kamay niya. Sinabi ko sa'yo, ako ay isang baguhan na hindi paganap. Kalimutan mo na? Kalimutan mo na. Magulo na lahat. Gising na siya. Dr. Son, bilisan mo. Tingnan mo ang anak ko. Ginoo, ang vital signs ng binibini ay stable. Mabuti. Tay, Si Wang Ming talaga ang gumising kay ate. Bilisan mo. Sabihin sa mga bodyguard na umalis. Si Tara. Okay ka lang ba? Muntik na akong mamatay sa takot. Akala ko, mamamatay na ako. Si Dr. Wang talaga ang marunong. CPR. Salamat sa pagligtas ng anak ko. Salamat. Imposible. Ang CPR ay isang napaka-advanced na teknik. Paano niya nalaman yun? Nakatsamba lang siya. Nagkataon lang. Hindi ka sapat na magaling. Makitid ang utak mo. At hindi mo matanggap na mas magaling ang iba. Ikaw, Ginong Wu, teritoryo ito ng pamilya Cheng. Bawal kang gawing gulo dito. haha. Ganun ba? Plano ito ng pamilya Cheng ninyo. Gamit ang isang janitor para hiyain ako. Ang pamilya Cheng, may integridad. Hindi gumagamit ng ganyang paraan. Pero ikaw, Ginong Wu,
Kulang ang kakayahan mo. Dapat kang umuwi at mag-aral pa. Ginong Cheng, dapat mong alalahanin ang medical conference bukas. Tingnan natin. Ang tinatawag mong banal na manggagamot, si Wang Ming, makapagligtas sa pamilya Cheng ninyo. Umalis na tayo. Ginong Wu, aalis na kayo? Sana hindi ka matamaan ng pinto sa pag-alis mo. Ito ang pakiramdam ng pagsampal sa mukha ng isang tao. Napakasarap. Sobrang ganda. Hanapin si Wang Ming. Siguraduhin malaman kung saan siya natuto. Salamat. Anong problema ng anak ko? Ito. Nagdiwang ng maaga. Paano ko sasagutin ito? Ngayon mayroon akong cheat na banal na doktor. Malamang kahit umutot ako, maniniwala sila. Mas mabuti pa, tatanong lang ako ng ilang katanungan. At sasabihin ko na hindi ko rin ito kayang gamutin. Miss Cheng, sabihin mo sa akin ang iyong mga sintomas at ilarawan mo ang mga ito sa akin. Ako madalas makaramdam ng palpitations, pinagpapawisan ng malamig, minsan kapag nakaupo ako ng matagal, o nakahiga ng matagal, at pagtayo ko, nahihilo, at parang hihimatayin. Ang mga sintomas na ito, parang hypoglycemia. Hindi ba? Kung lalaktawan mo ang almusal, lumalala ang sintomas. Tama? Oo, tama iyan. Minsan kapag hindi ako kumain ng almusal, hindi na ako makalakad. Alam mo pa iyan? Kaya tiyak na mapapagaling mo ang kapatid ko. Ano ang kailangan mo? Mga dekalidad na kagamitan at halamang gamot? Sabihin mo lang. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan ng ganoong abala. Bigyan mo lang siya ng isang tasa ng tubig na may pulot na inumin. Basta ganoon lang kasimple. Oo. Kung hindi ka naniniwala, bigyan mo lang siya ng isang tasa na inumin. Tiyak na gagana iyan. Pagkatapos bilisan mo, kumuha ng isang tasa ng tubig na may pulot para sa kanya. Hindi na ako nahihilo. Talagang gumagana. Isang banal na doktor, ikaw ay tunay na isang tagapagbigay pakinabang sa pamilya Cheng namin. Mangyaring tanggapin ang aking pagyuko. Nako, hindi dapat. Miss Cheng, hypoglycemia lang iyan. Maglagay lang ng asukal sa tamang oras. Ito ay pangkaraniwang kaalaman. Naku. Tunay na isang banal na doktor. Ganyan kalalim at mahiwagang kasanayan sa medisina at inilalarawan mo ito ng magaan at parang walang pakialam. Banal na Dr. Wang, ikaw lang, sa akin. Ako. Ginawa ko yun para iligtas ka. Dahil ito ay isang katotohanan na ako ay maaari lamang. Ialay ang sarili ko sa iyo sa kasal. Ako. Wang Ming, ano ang tinitingnan mo? Ayaw mo na ng mata mo? Miss Cheng, pakiusap. Tigilan mo na ako sa pag-asar. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ito lang ay tungkol sa napagkasunduan natin dati. Ang bayad sa konsultasyon. Oh, syempre. Natanggap ang deposito sa bank card, $1 bilyong. Nanaginip ba ako? Dr. Wang, kung gayon, sa ngalan ng aking pamilyang Cheng, dadalhin mo ang medical conference. Well, Kung pumayag ka dito, lahat ng ito ay sa iyo. oh my gosh! My goodness, my word! Ang dami! Pinagaling pa nito ang aking trypophobia na mayroon ako sa loob ng maraming taon. Hindi sapat? Ang lahat ng ito ay mga antigo mula sa dinastiyang Ming at Qing. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ibibigay ko rin ang mga ito sa iyo.
Hindi pa rin sapat? Hoy! Hoy! Sapat na! Sapat na! Kumami pa at natatakot ako na talagang mawalan ng malay. Haha, hoy. Kaya sinasabi mo, pumapayag ka? Siyempre pumapayag ako. Kung hindi ako pumayag, natatakot ako na ikaw, Ji Cheng, sa isang galit na galit, ay ililipat ang buong pamilyang Cheng sa akin. Hey. Pero bago magsimula ang paligsahan, mayroon akong ilang bagay. Kailangan kong umuwi muna. Sige. Gaya ng gusto mo. Kumusta? Xiao Xue. Itong si Dr. Wang ay ang tanging pag-asa para sa kaligtasan ng aking pamilyang Cheng kahit anong kailangan. Dapat mong makuha siya. Gawin mo siyang kumatawan sa ating pamilyang Cheng sa medical conference na ito. Ano nangyayari? Grabe. Nabuhay ba ang kandilang lotus? Marunong ka ba talagang magsalita? Bakit ako kamukha ng kandilang lotus? Fang Wei, ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Dahil may susi ako ng bahay mo. Oh? Nakakainis ka! Sinira mo talaga ang sorpresang ambience na inihanda ko para sa'yo. Tumakbo ka kasama si Wu Qiang at naghahanda ka pa ng sorpresa para sa akin? Sabihin mo lang sa akin, ano ba talaga ang ginagawa mo sa bahay ko? Oh, gusto ko lang malaman kung paano ka naging magaling sa medisina. Hinahangaan talaga kita. Kailangan mo pa bang pag-aralan iyan? Kahit isang 3 taong gulang ay alam iyan. Ikaw, ano pa ang itinatago mo sa akin? Sabihin mo lang? At ako'y sayo na. Hoy, tigilan mo na ang drama. Sinabi ko sa'yo. Common sense lang iyan. Hindi mo alam? Iyon ay dapat tumama sa iyong blind spot. Kaya sa lahat ng oras na ito, nagkataon lang, diba? Psk, sayang ang oras ko. I pay. Kaya hindi ka talaga taos-puso sa pakikipag-ayos sa akin. Huwag kang magyabang! Kung si Young Master Wu hindi sinabi sa akin na mangalap ng impormasyon mula sa'yo, bakit ako mag-aabala na mambola sa'yo? Fang Wei, pinakitunguhan kita ng mabuti dati, pero hindi mo man lang ako hinayaang hawakan ka. Ngayon, para kay Wu Qiang, talaga namang. Ano ngayon? Si Young Master Wu ay 100, hindi 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa'yo. Kaya kong ibigay ang lahat para sa kanya. Isang lalaking tulad mo, walang may gugustuhin sa'yo. Sino ang nagsabing walang may gusto sa kanya? Miss Cheng, ano ang ginagawa mo rito? Ako. Miss Cheng, gising ka na at naglalakad? Dahil nandito si Dr. Wang Ming, anong sakit kaya ang makakalaban sa kanya? Basurero lang siya. Wala siyang magagaling na pasyente. Wala siyang kayang gamutin. Miss Cheng, ang payo ko sa'yo ay sumuko ka na kay Young Master Wu. Huwag mong hayaang bulagin ka niya. Huwag mong sayangin ang oras sa sarili mong buhay. Na-diagnose na ni Wang Ming ang kondisyon ko at pinalaya na ako, kaya hindi na kailangan ng pag-aalala mo. Ano? Kaya mong mag-heart transplant? Alam mo kung paano gawin iyon? Sinabi ko na hindi na kailangan ng heart transplant. Si Miss Cheng ay may mababang asukal sa dugo lang. Kailangan lang niya ng asukal. Imposible. Huwag kang magyabang. Ayokong maniwala na ang galing mo ay mas magaling pa kay Young Master Wu. Hindi man lang na-diagnose ni Wu Qiang ng tama ang kondisyon ko. Ang galing niya ay talagang mas mababa kay Wang Ming. Fang Wei, bulag ka at hindi mo nakikita ang halaga ni Wang Ming. Pero ngayon, siya ay isang pinarangalan na panauhin ng pamilya Cheng. Isang simpleng nurse na tulad mo ay walang karapatang mang-insulto sa kanya. Kung patuloy mo siyang aasarin, makikipag-away ka sa pamilya Cheng. Kahit si Wu Qiang ay hindi ka maililigtas. Umalis ka sa daan ko. Miss Cheng, salamat. Huwag kang masyadong formal sa akin. Tawagin mo na lang akong Xiao Xue. Ikaw rin. Simula ngayon, huwag mo akong tawaging Doktor ng Milagro. Gamitin mo na lang ang pangalan ko. Saka, hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit ka nandito.
Pumunta ka sa kwarto mo at sasabihin ko sa iyo. Uy, Swear, anong ginagawa mo? Wang Ming, hindi mo ba ako gusto? Hindi mo ba ako gusto? Hindi ko kaya ito. Miss Cheng, alam kong ginagawa mo ito para sa pamilya Cheng, pero hindi ko kaya ito. Swear, bakit ka umiiyak? Anong nangyayari? Sabi mo sa akin. Wang Ming, pakiusap, tulungan mo ang pamilya Cheng. Bukas na medical conference. Ang pamilya Cheng ay hindi pwedeng matalo. Bakit? Maraming medikal na pamilya sa Southern Province. Isang kompetisyon lang naman. Anong mahalaga kung matalo tayo? Wu Chiang, pumupunta siya sa bahay namin ng maraming beses para humingi ng kamay ko. Tinatanggihan ko siya sa bawat pagkakataon. Ginagamit niya ang kanyang ama, si Wu Wentao, na chairman ng Yuncheng Medical Association. Hayagan at lihim, sinasabotahin niya ang pamilya Cheng. Kung bukas, sa medical conference, ang pamilya Cheng ay hindi mananalo. Hindi lang mabubura ang pamilya Cheng. Mula sa Yuncheng, kundi ako, ay mapipilitang pakasalan siya. Ang munting manloloko na si Wu Chiang. Kaya, ikaw ang pamilya Cheng naming huling pag-asa. Basta gusto mong tulungan ang mga Cheng, gagawin ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko hahayaan si Wu Chiang na makuha ang gusto niya. Gabi na. Dapat umuwi ka na at magpahinga. Pangako hindi kita bibiguin. Salamat. Dr. Wang Ming, kami ay nasa baba na ng lugar mo. Bilisan mo at maghanda at samahan mo kami sa conference. Sige, bababa na ako. Paano napunta ito dito? Mas mabuting dalhin ko ito. Dr. Chen. Naku, matagal na tayong hindi nagkita, pare. Uy, anong ginagawa mo dito? Ay, kayo pala. Nandito lang ako naglilibot para mag-relax. Sige, tigilan mo na ang pang-asar sa kanya. Bago magsimula ang komperensya, ipakilala kita sa isang tao. Tara, Malapit na. Buti na lang mabilis ang kamay ko. Kung nalaman nila na tumitingin pa ako ng acupuncture chart, napakapangunahing bagay, mamamatay na lang ako sa hiya doon mismo. lahat ng dumalo sa komperensyang ito ay mga nangungunang eksperto sa kanilang larangan ng medisina. Mayroong 3 hurado sa kabuuan. Ang isa ay ang tatay ko, ang isa ay si Wu Wentao, at ang huli ay ang pinuno ng pamilya Xu, si Xu Qinghuai. Ang pamilya Xu ay mula sa Southern Province. Sila ang pinakasikat na pamilya ng tradisyonal na gamot na Chino. At ang pinuno ay itong si Xu Qinghuai. Siya ay isang tanyag na dalubhasa sa TCM. Masasabi mong sa larangan ng TCM, siya ay walang katulad. Ang kinatawan mula sa kanilang pamilya ay ang kanyang anak na si Xu Yu. Kaya, kung makatagpo tayo ng mga komplikadong tanong tungkol sa TCM, hindi ba garantisadong mananalo ang pamilya Xu? Hindi naman. Ang kompetisyon ay may 3 round. Ito ay isang sistema ng puntos. Ang mananalo sa bawat round ay makakakuha ng 10 puntos. Ang iba ay makakakuha ng puntos batay sa kanilang oras ng pagtugon na may bumababang marka. Ang taong may pinakamataas na kabuuang puntos ang mananalo. Sa konting gamot lang na sinalisihan ko sa huling minuto, malamang magiging libangan lang ako para sa mga ekspertong ito.
Kung aatras ako ngayon, huli na ba? Wang Ming, oh Wang Ming. Wala ka talagang pag-asa. Hindi na matutulungan. Hindi pa tayo nagsisimula. At takot ka na. Wu Jiang, kinakabahan lang si Wang Ming. Ano ba yung sinasabi mo? Ako ang nagsasalita ng walang kwenta? Tingnan mo siya, yung duwag na itsura. Kung hindi dahil sa mga nanonood, matagal na siyang tumakbo. Wu Qiang, mangyaring respetuhin ang kalahok ng pamilyang Cheng. Magpakita ka ng respeto. Miss Cheng, Ginoong Wu, ay iniisip din ng iyong pamilyang Cheng. Bakit hindi mo samantalahin na hindi pa nagsisimula ang laban at palitan mo na siya agad? Tingnan mo itong si Wang Ming. Talunan. Pinapahiya niya kayong lahat. Sino ang nagsabing tatakas ako? Dahil nandito si Wu Qiang, ang natalo ko. Kahit na gaano siya kabulok, palagi kang nasa baba para sa akin. Wang Ming, ikaw ay isang mababang janitor. At akala mo may kakayahan ka? Eksakto. Hindi mo man lang nakikita ang agwat ng kakayahan mo. At gusto mong lampasan si Ginoong Wu? Magpatuloy kang mangarap. Janitor, kaya pala hindi ko siya nakilala. Bakit pa pinayagan ng pamilyang Cheng ang isang tulad niyang makipagkumpetensya? Sinabi pa niyang si Ginoong Wu ay natalo niya. Si Ginoong Wu ay nanalo ng 2 kampyonato ng sunod-sunod. Paano siya matatalo ng isang janitor? Oo nga, ang kapal ng mukha. Ang pamilyang Cheng ay malamang na hindi makahanap ng angkop na kandidato. At sumuko na. At kumuha na lang ng baliw, di ba? Wala kayong ideya kung gaano kagaling si Wang Ming. Hintayin ninyo, si Wang Ming ay magpapatunay na mali kayo. Miss, ayoko lang palakasin ang kayabangan ni Wu Qiang. Huwag mo akong ilagay sa alanganin. Huwag kang masyadong mahiyain. Ipakita mo ang tunay mong lakas. Hayaan mong makita nila. Kung matalo ka, hindi lang ipapatupad ko ang taya ng pamilya Cheng, kundi pati si Wang Ming, itong talunan. Luluhod sa harap ko, sasamba ng 10 beses ng malakas at tatawag sa akin ng tatay ng 10 beses. Ikaw, Lahat. Ang medikal na komperensya ay may 3 laban na magsisimula na. Wang Ming, bababa kami para makita ka muna. Huwag kang kabahan. Naniniwala ako sa iyo. Wang Ming, kailangan mong manalo, okay? Kung hindi, hindi kita pakakawalan. Wang Ming, dahil matagal na tayong magkakilala, bakit hindi ka nalang lumuhod at magmakaawa sa akin ngayon? Pababayaan kita mamaya. At para hindi ka masyadong matalo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sa larangan ng kahusayan ni Ginoong Wu, tiyak na hindi mo siya matatalo. magmakaawa? Hindi sa buhay na ito. Sige, dahil hindi ka pumayag sa madaling paraan, edi naghihintay ka na lang na mamatay. Madungis na janitor. Umalis ka. Hindi ko sila pwedeng biguin. Kalimutan mo na. Subukan ko na lang. Paano kung swertehin ako? Unang round ng kompetisyon. Makipagkompetensya. Pagkilala. Narito ang 3. Mga sinaunang medikal na artifact na naiwan. Ang mga eksperto sa medisina ay naghanap sa buong daksya upang makuha ang mga ito. Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng kanilang gamit. Ngayon, sino man ang unang makakilala ng isa sa kanila, ay makakakuha ng dagdag na 10 puntos. Ang mga susunod, ay makakakuha ng bumababang marka. Wow! Nagsisimula sa ganito kalaking bagay. Hindi ko pa nga napag-aralan ng mga regular na instrumento, at ngayon, binabato nila sa akin ang mga sinaunang. Ano ba ang dapat kong gawin? Narinig ko sa master ko na sabi, ang mga medical artifact mula pa noong unang panahon, lahat sila ay masalimuot na kagamitan. Hindi makuha ang mga pangunahing punto, talagang hindi magagamit. Ito ay hindi para sa ordinaryong tao, ang humawak. Dahil mga banal na artifact ito, talaga. Kailangan maging isang medical immortal para magamit ang mga ito. Tayong mga mortal, kung makakakuha lang tayo ng tingin, sasabihin nating napakaswerte natin. Eksakto, iyan ang nagpapahirap sa kompetisyong ito. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng eksperto ang makakakilala ng isa? Naku, ang pagsubok ng yumaong emperador ay hindi pa tapos, at siya ay bumagsak sa unang round. Ate, ang unang round na ito ay napakahirap na. Kaya ba ni Wang Ming? Si Wang Ming kahit ang Heimlich maneuver at CPR, alam niya ang mga iyon. Baka ang mga bagay na ito, nakita na rin niya. Hindi siya ang napili. Paano siya palaging magiging swerte? Kung ako ang tatanungin, ang panalo sa round na ito ay dapat ang matalinong young Master Wu. Wang Ming, ang mga ito ay mga sinaunang banal na artifact. Malamang, hindi mo pa nakita ang mga iyan. Sobrang tiwala ka. Parang nakita mo na ang mga iyan.
Ang mga banal na artifact ay hindi madaling makita. Ikaw na probinsyano, akala mo parang pamilyar mga sirang walis at mabahong basahan. Kapag binuksan ang kahon mamaya, huwag kang mabulag ang iyong mga mata. Mga banal na artifact ay ganito lang pala. Ate, sobrang worldwise mo naman. Kilala mo ba ang mga ito? Ate, tingnan mo. Ano bang itsura ni Wang Ming? Hindi naman siguro hindi niya kilala, di ba? Ang hirap ng challenge na ito. Kung hindi niya kilala, hindi naman natin siya masisisi. Ano ba? Ang mga bagay na ito. Hindi ko pa sila nakita dati. Parang mga gamit sa toolbox. Mga instrumentong medical pala. Seryoso, mga gamit sa kusina, di ba? Yung bagay na parang octopus. Sira lang na panghalo ng itlog, di ba? Ang mga ito, kahit yung matandang lolo na nakatira sa tabi ko, kilala ang mga iyon. Nandito ka ba para sa comedy night? Bata, ang yabang mo na masyado. Kami naman, mga respetadong doktor, bakit mo kami pinapahiya ng ganito? Baka hindi mo kayanin ang resulta. Tama, ang pagiging mapagpakitang tao ay hindi nangangahulugang pwede kang maging mayabang. Ha? Ginagawa mo ang mga banal na instrumentong ito, parang sirang repolyo sa palengke. Hahaha. Bakit kayo tumatawa? Paano kung kilala nga ni Wang Ming ang mga iyon? Dahil lang hindi ninyo nakita ay hindi ibig sabihin na hindi rin nakita ni Wang Ming. Hemp sa kakayahan niya? Siya? Nagpapapansin lang siya. Sayang ng oras natin. Lahat. Huwag tayong magmadali. Pakinggan muna natin ang sasabihin ni Wang Ming. Totoo, ito medical conference ay isang lugar para ibahagi ang ating mga opinyon at pananaw. Tama? Kaya Wang Ming, nakilala mo ba ang alinman sa kanila? Ako, mga respetadong hurado, natukoy ko na ang gamit ng isa sa mga banal na instrumentong ito. Siguro, ako na ang mauna. Yan ang anak ko. So, sabihin mo sa amin. Anong gamit ang naisip mo para dito? Hoy, teka. Well, Master Wu, lahat ay dapat sumunod sa prinsipyo ng unahang dumating, unahang makuha. Tama? Si Wang Ming ang unang nakakilala. Dapat nating siya ang unang magsalita. Homereho. Tingnan mo kung gaano ka-hesitant si Wang Ming. Malamang wala pa siyang naisip, di ba? Sa halip na sayangin ang oras ng lahat, mas mainam na pagsalitain ang anak ko muna. Oo, imposibleng si Wang Ming ay matalo kay Young Master Wu. Hintayin na lang natin si Young Master Wu na manalo. Tama, dapat mauna si Young Master Wu. Para makita natin mismo. At malaman ang gamit nitong banal na artifact ang gamit nito. Bata, dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti kung gaano kalawak ang kaalaman ng binatang ito. Well, ang madaling puntos na hawak ko na ay lumipad na naman. Ito ay isang sinaunang banal na artifact, isang retractor. Dahil ang mga sinaunang tao ay walang metal, gumamit sila ng kahoy bilang kapalit. Bakit hindi ko naisip iyon? Ang hugis ng bagay na iyon ay eksaktong katulad ng isang skin retractor, totoong magkapareho. Oh my, gaya ng inaasahan sa tagapagmana ng pamilyang Wu, ang galing ng kaalaman niya, masasabi kong tiyak na siya pa rin ang kampiyon sa pagkakataong ito. Hindi. Kaibigan, ang bagay na ito ay napakalaki. Gamitin ito bilang retractor? Akala mo ba parang shredded chicken ang tao? Ang sabihin, tama rin naman. Ang mga retractor ay maliliit, kaya mong hawakan gamit ang dalawang daliri. Pero ang bagay na ito, parang medyo malaki. Oo, ang presisyon ng mga medikal na instrumento ang pinakamahalaga. Kung may kaunting pagkakaiba, mag-iba ang epekto. Pinagdududahan mo ako, Wang Ming? Kung gayon, masasabi mo ba ang iba pang gamit ng banal na artifact na ito? Hindi lang alam ko ang gamit ng hawak mo. Gamit nito, ang natitira pang dalawa. Alam ko rin. Wang Ming, kung hindi mo maipaliwanag ito ngayon, pagsisisihan mo.
Ang hawak mo ay tinatawag na pangkamot sa likod. Ito ay para sa pagkakamot ng iyong likod. Umalis ka. Ito ay isang masahing martilyo. Ito ay para sa pagpukpok sa iyong likod at pagluluwag ng iyong mga kalamnan. Para sa isang ito, yung bagay na parang pugita ay isang masahe sa ani. Kilala rin bilang tagakuha ng kaluluwa. Ang mga ito, $3 bawat isa sa isang dollar store. Marami pa akong iba sa bahay. 2 o 3 dolyar bawat piraso. Ha ha ha. Wang Ming, baliw ka na ba? Ang mga ito ay mga sinaunang artifact medikal? Paano magiging mga pangkamot sa likod at mga masahing martilyo? Hoy! At ang pinaka nakakatawa ay yung bagay na parang pugita. Narinig ba ninyo iyon? Sinabi niya na iyon ay tagakuha ng kaluluwa. Ha ha ha! Ay, nako. Narinig ba ng lahat iyon? Itong si Wang Ming, talagang nawala na sa katinuan. Sabi niya ang mga ito ay $3 bawat isa. Ang mga sinaunang artifact na ito. Hindi niya kayang bayaran ng mga ito, kahit ibenta niya ang sarili niya. Ate, ano ba talaga ang nangyayari kay Wang Ming? Marahil sobra na yata ang presyong ibinigay natin sa kanya. Master Cheng, saan ba sa mundo nakuha ng pamilya mo makahanap ng ganyang tao? Para pumunta dito at magpatawa. Banal na Dr. Wang Ming? Ikaw ba ay? Seryoso? Talagang totoo. Ang mga bagay na ito, kahit sinong matanda o lola, halos lahat ay mayroon yan. Ha? Ha ha ha. Halos lahat. Wang Ming, tumigil ka na sa kakulitan mo? Mayroon din kaming isang banal na doktor sa psikiatriya dito. Baka dapat nating tanungin siya na suriin ang iyong ulo. Dahil sobra kang kumbinsido, paano kung magtaya tayo? Pusta na. Anong pusta? Ipapakita ko sa'yo. Itong pangmasahe sa ulo na nasa kamay ko. Kung maganda ang pakiramdam mo. Tapos itong round ng kompetisyon. Bilang panalo ko na. Ang 10 puntos ay akin. At kung matalo ka? Kung matalo ako, aalis na ako sa kompetisyon. Bahala ka na sa akin. Siya talaga, pusta ng malaki. Kung matalo siya nito, mawawasak ang angkan naming Cheng. Dahil naglakas loob siyang pumusta, magtitiwala ako sa kanya. Sa tingin ko, nagbobola lang siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo siya. Kung hindi ka magsasalita, walang pumipigil sa'yo magsalita. Itong wire octopus, mukhang matalas at matigas. Paano ito magagamit pang masahe sa ulo? Array. Oo. Sinabi rin ni Wang Ming. Nagpapaganda ng pakiramdam ng tao. Sabihin mo sa akin, ganito kaliit na bagay. May ganito ba itong malaking mahika? Bilisan mo, ang bagal mo. Binibigyan lang kita ng oras para maghanda. Natatakot ako na baka sobrang gumanda ang pakiramdam mo mamaya. Lumipad ka sa upuan. Paano ko magagawa iyon? Masarap ba? Masarap. Ang sarap. Masarap o hindi? Masarap ba? Masarap, masarap. Sobra. Masarap o hindi? Diyos ko. Parang binubuksan ang bungo ko. Ha ha ha. Hu. Ay, Diyos ko. Bakit pakiramdam ko? Parang pinunit ang tuktok ng ulo ko. Nakakatuwa, di ba? Mabuti. Sobrang sarap. Pigilan mo yan ngayon din. Kaya, Ginoong Wu? Tama ba ako? O ano? Hindi naman ito komportable. Nag-iistorbong ka lang. Wow. Pre? Paano mo pa ito itatanggi? Chiang, ang itsura mo kanina. Nakita naming lahat. Sobrang na-enjoy mo yan. Halos nanghihina ka na. Dahil yan sa sakit, Wang Ming, walang alam kung paano gamitin ng maayos ang banal na artifact na ito. Pinahirapan lang ako. Itong Wang Ming, walang alam sa medisina. Paano niya magagamit ang isang banal na artifact? Sa tingin ko, nagsasayang lang siya ng oras para magpanggap. Ginagamit niya si Young Master Wu para pagtawanan ako. Ako? Kayo? Mga traidor kayo? Teka, itatanong ko sa iyo, Young Master Wu. Ang ekspresyon at kilos ay maaaring mapanlin lang. Pero paano yung sinabi mong magaling? Gamit ang sarili mong bibig kanina. Oo, Young Master Wu. Ilang beses nagsabi ng magaling, kanina. Narinig naming lahat. Eksakto. Ang kilalang pamilya Wu. Hindi ba sila babalik sa kanilang salita? Nakakahiya. Ahem.
Ayon sa pamamaraan na ginamit ni Wang Ming, ito ay tumpak na nag-stimulate ng peripheral nerve sa ulo. Sa gayon ay nakamit isang epekto ng pagpapatahimik at pagre-relax. Wu Qiyang, hindi mo dapat hayaang ang isang pastahan makasira sa iyong integridad. Patriarch Wu. Ang iyong anak ay nagpahiya na sa sarili sa pamamagitan ng maling pagsabi ng layunin ng artifact. Kung magpapatuloy kang matigas ang ulo at tumanggi na aminin ito, kung gayon ang iyong pamilya Wu ay, dinday, katayuan sa komunidad ng medikal. Gusto mo pa ba ito? Si. Ang aking pamilya Wu. Tumutupad sa mga pustahan. Binabati namin ang pamilya Cheng sa pagkapanalo sa round na ito. Si banal na Dr. Wang Ming ay nakakuha ng 10 puntos. Sumusuko ako sa iyo, young Master Wu. Talo ka na naman sa akin. Swertihan lang yan. Iyon lang. Hindi ako naniniwala. Kaya mong manalo sa susunod na round. Makikita natin. Para sa ikalawang round, susubukan natin ang mga kakayahang medikal. Tulad ng alam nating lahat, ang sakit ng tiyan ay hindi isang sakit pero siguradong makakapatay ito sa iyo kapag sumakit ito. Sakit ng tiyan ay isang matagal ng hamon para sa larangang medikal mula pa noong unang panahon. Ngayon, sino mang makapagpapawi ng sakit ng pasyenteng ito ang siyang mananalo sa round na ito. Sakit ng tiyan, iyon ang pinakamahirap na issue sa kasaysayan ng Great Xia. Mula pa noong unang panahon, ilang pasyente ang nagdusa dahil dito. Oo nga. Sakit ng tiyan. Mahirap ito. Hindi ito kayang gamutin ng ordinaryong gamot at ang operasyon. Hindi mahanap ang ugat. Hindi lang ito pagsubok ng kakayahang medikal. Parang inaagaw ang isang tao mula sa hari ng impyerno. Para mapawi ang sakit, baka subukan natin ang pagpindot sa Hegu Point. Pero saan ba talaga matatagpuan ang Hegu Point? Kung kukuha ako ng Acupoint chart ngayon, magbibilang ba iyon bilang daya? O hindi, tingnan mo si Wang Ming, parang hindi siya masyadong bihasa sa lugar na ito. Hindi naman siguro. May karanasan siya at puno ng matatalinong ideya. Tiyak na makakahanap siya ng paraan para humanga tayong lahat. Tigilan mo na ang pangangarap. Ngayon, tungkol ito sa tunay na paggamot. Hindi ka pwedeng umasa sa swerte para malampasan ito. Tiyak na babagsak siya dito. Napakahirap ng round na ito. Kahit hindi kayanin ni Wang Ming, si Wu Qiang baka hindi rin magtagumpay. Di hintayin natin at tingnan. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Wang Ming, wala ka ng ideya ngayon, di ba? Maghintay ka na lang na yumukod sa akin. Ikaw mauna. Huwag mo akong istorbohin ng 5 minuto. Ang yabang. Binibigyan ako ng 5 minutong head start? Ang yabang. Paunahin mo ako ng 5 minuto. Anong tinitingnan mo? Mauna na kayo. Bibigyan ko rin kayo ng ilang minuto. Ako ay doktor na dalubhasa sa sakit ng tiyan. Mauna na ako. Eto, kumain ka ng bawang. Hindi sapat ang isa, kailangan mong kumain pa. Kumain pa, kumain pa, kumain pa ulit, kumain pa, kumain. Ito ay sobrang kakaiba. Sino ba sa tamang pag-iisip ang sasakit ang tiyan at kakain ng bawang na ganyan? Siguradong makakairita sa lining ng tiyan. Ano ang alam mo? Ito ang aking sikretong kakayahan. Ang bawang ay pumapatay ng bulate. Kumain siya nito, kaya natural na hindi sasakit ang tiyan niya. Ang mundo ay sobrang baliw. Kumusta? Peking doktor. Parang mas malala pa. Mukhang kailangan pa rin nating gamitin ang aking paraan. Kunin mo ito, ilagay mo sa iyong tiyan. Pagkatapos maalis ang malamig na hangin. Hindi na sasakit. Tara. Uy. Masakit pa ba? Masakit. Naku. Uy, teka! Tapusin na lang ang paghihirap niya. Tigilan mo na ang mag-isip ng paraan. Pinapahirapan ang kawawang ito. Ako si Shuyu, ina po ng pamilya Shu. Ako ay mag-aakupuntura sa kanya para mawala ang sakit. Magaling. Marunong siya ng akupuntura para sa sakit. Siya ay normal na tao. Hindi niya dapat iakupuntura ang Yintang Point.
Dapat niyang iakupuntura ang tiger's mouth. Naalala ko na. Ang punto ng hegu ay nasa bunganga ng tigre. Mabuti na ba ang pakiramdam? Uy, sumasakit ang tiyan niya. Gusto mo siyang uminom ng Baijiu? Hindi maganda ang mga paraan ng pamilya Shu. Masyadong mahina ang kanilang approach. Gamitin na lang natin ang Baijiu para patayin ang bakterya. Tanggalin ang pamamaga sa mismong pinagmulan. May magic touch ang iba. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Pag inom ng Baijiu kapag masama ang tiyan, ay maaaring magdulot ng pagdurugo sa sikmura. Wu Chang, ang iyong pamamaraan ay masyadong radikal. Wala pang sumubok nito dati. Kailangan mong mag-ingat. Umalis ka na. Pigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka makabuo ng solusyon sa sarili mo. Kaya huwag kang makialam sa tagumpay ko. Hoy! Hoy, ikaw! Master Wu, anong ginagawa mo? Ito ang oras ng paggamot ng anak ko. Walang dapat mang-istorbo sa kanya. Uminom! Inumin mo! Tiyak na gagana ito. Huwag kang makinig sa kanya. Ang tatay ko ang chairman ng Medical Association. Magtiwala ka sa akin. Wang Ming, nabigo ang maliit mong plano, hindi ba? Ang kompetisyong ito. Panalo ako. Gaya ng inaasahan kay Young Master Wu, puro kasanayan. Hindi tulad ni Wang Ming ngayon. Nagkaroon lang siya ng swerte. Wala pang sinasabi ang pasyente. Nagdiriwang ka na ng tagumpay ng maaga. Mag-ingat, nauuna ang pagmamalaki bago ang pagkabigo. Sabihin mo sa lahat kung mas maganda na ang pakiramdam mo. Mas malakas. Lalo na, siguraduhing marinig iyon ng lalaking iyon. Magsalita ka. Nawalan ka ng sasabihin? Anong nangyayari? Lumayo kayo! Pinaglalaruan mo ang buhay ng mga tao. Kung mamatay siya, ikaw ang mananagot. Oo, nagubo ng dugo ang pasyente. Totoo bang ginagamot mo siya? Ito ay pagpatay. Nag-ubo siya ng dugo. Ang pananakit ng tiyan ay sakit na walang lunas. Kung hindi siya magaling, iyon ang kapalaran niya. Ano ang kinalaman noon sa anak ko? Ikaw. Eksakto! Ang paggamot sa mga pasyente at pagliligtas ng buhay, laging may panganib. Ang pasyenteng ito ay malas lang. Kung hindi siya maligtas, hindi ko kasalanan. Tama iyan. Ito ay normal lang. Sino ang makakapagsabi na hindi pa sila nawalan ng pasyente? Pakiramdam ko. Wala na ang sakit. Salamat, mahimalang doktor. Pinindot mo lang ang kamay ko ng ganito. At nawala ang sakit. Salamat, mahimalang doktor. Salamat. Salamat, mahimalang doktor. Wang Ming, nag-aling niya talaga ang sakit ng tiyan ng pasyenteng iyon. Diyos ko, ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Aba, nakakamangha. Walang gamot, walang iniksyon. Gamot sa pamamagitan ng kamay. Maari bang marunong siya ng mahika? Ito ay himala. Alam kong hindi ako nagkamali sa kanya. Ate, nanaginip ba ako? Nagawa iyon ni Wang Ming? Kaya itong round, nanalo ba tayo muli? Lahat! Mali ang pinupuri ninyo. Ang nagpagaling sa pasyenteng ito ay ang aking alak. Kalokohan yan. Ako ang pumindot para maibsan ang sakit niya. At unti-unti siyang gumaling. Lahat, maaari kong patunayan yan. Bago gumaling ang pasyenteng ito, si Wang Ming ay pumipindot ng Hoku Point niya sa buong oras. Nakita ko rin. Alam mo pala ang mga acupoints? Imposible! Sa mundong ito, mga master lang ng TCM ang nakakaalam ng acupoint massage. Janitor lang siya. Eksakto! Nagkalat ka ng kalokohan. Ang pamilyang Shu ang nagpasimula ng acupoint massage. Pero, naglakas loob kang magpasikap sa harap niya. Hindi ko kayo makausap ng matino. Sabihin mo sa kanya.
Ang pinindot ko lang ay ang Hoku Point, tama? Anong Hoku Point? Hindi ko pa narinig yan. Magaling ang technique mo, pero ang pindot mo, walang acupoint talaga. Hindi ba dapat alam mo ang TCM? Hindi mo man lang alam na pinindot ko lang ang Hoku Point? Bata, naglakas loob kang tanungin ng pamilya Shu sa kaalaman sa TCM. Uy, hindi yon ang ibig niyang sabihin. Pinuno ng pamilya Shu. Hindi niya yon sinasadya. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Pinuno ng Cheng, ang taong natagpuan mo ay sobrang mayabang, naglakas loob na siraan ang kaalaman ng pamilya Shu sa TCM. Wang Ming? Naglakas loob ka pang saktan ang isang dakilang matanda tulad ni pinuno ng Shu. Ngayon, tapos ka na. Wala akong ginawa. Ako, Tigilan mo na yan. Nasaktan mo ang pamilya Shu. Makakaapekto ito sa medikal na karera ng pamilya mo. Alam mo. Eksakto, ang pamilya Shu ay may malalim na etikang medikal at lubos na iginagalang. Kung sasaktan mo ang pamilya Shu, hindi ito makabubuti sa iyong kinabukasan. Tama. pinuno ng pamilya Shu. Hindi ko intensyong saktan ka. Ngunit ang punto ng Hegu ay isa nga sa 300 at 62 acupoint sa katawan ng tao. Kahit isang janitor na katulad ko ay alam iyon, imposibleng hindi mo alam. Bata, simula na, nawala ang sinaunang chart ng meridian. Ang sangkatauhan ay natuklasan lamang, higit sa 100 acupoint. Saan mo narinig na may mahigit 300? Paano nangyari iyon? 300? Tiyak na nanaginip ka ng ganoon. Eksakto. Sa buong buhay ko, hindi ko narinig na napakaraming acupoint. Nakakatawa ka. At akala ko pa naman, si Wang Ming ay may tunay na kakayahan, HMP. Pero nagkataon lang pala, ang isang taong hindi man lang alam kung ilan ang acupoints, ay hindi maaaring magkaroon ng mahusay na kasanayang medikal. Oo, Wang Ming, dapat umuwi ka na lang at maging janitor. Si Wang Ming ay nag-claim ng maling kredito at ininsulto ang pamilya Shu, i-disqualify siya. Itapon siya sa labas, kasama ang pamilya Cheng. Hoy, huwag mo akong hawakan! Bitawan mo! Bawat salitang sinabi ko ay totoo. Hayaang ang langit ang humatol ng tama at mali. Tatay, tingnan mo ito. Teka. Naku. Itong chart ng meridian. Ito pala ay nagpapakita ng 362 punto. Ito kaya ay ang malamat na sinaunang chart ng meridian ng tao. Isang sinaunang chart ng acupoint ng tao. Paano nangyari iyon? Guro Shu, kailangan mong tingnan ng maingat. Huwag mong hayaang si Wang Ming linlangin ka ulit. Tatanungin kita. Saan mo nakuha ang chart na ito? Isang araw, dumaan ako sa isang bookstore. Bumili ako ng medical book bigla-bigla. Iyon ay isang libreng insert. Bakit hindi ko ito nakita? Guro Shu, si Wang Ming ay laging mahinhin. Ang chart na ito ay tiyak na iginuhit niya. Mukhang mas maganda yan. Akala ko ikaw lang ay isang mayabang na binata. Sino ang mag-aakala? May kakayahan ka pala. Well, kung gayon, ang ikalawang round na ito ay iyong tagumpay. Alisin na ito. Magaling! 20 puntos ng sunod-sunod. Nanalo na tayo. Kahanga-hanga, ang pamilya Cheng ay naligtas. Pasensya na dito. Sa totoong may akda ng chart, para sa aking sarili, kailangan kong kunin ang kredito para sa iyong gawa. Sige, kung gayon, ang laban sa ikalawang round ay... Teka. Guro Shu. Hindi natin basta maniniwala sa salita ng pamilya Cheng upang malaman ang pinagmulan ng chart. Kung si Wang Ming ay nagkataon lang na natagpuan ito, hindi siya dapat manalo. Eksakto. Ang kakayahang medikal ni Wang Ming ay mahina. Nagkaroon lang siya ng swerte. Bakit siya dapat manalo? Kung gayon, ano ang iminumong kahi mo, Guruwo? Ano ang dapat nating gawin? Wala ba pang isang laban? Kung si Wang Ming na ito ay mananalo pa rin sa iyon, kung gayon ang aking pamilya Wu ay tunay na kukumbinsido. Sige, Ikatlong yugto ay isang praktikal na pagsusuri. Sa sandali, 10 kaso ng pasyente ay ipapadala sa telepono ng bawat kalahok. Dapat gumawa ang mga kalahok ng tamang diagnosis at alamin ang kondisyon ng pasyente. Ang unang makatapos ng tama ay makakakuha ng 10 puntos.
Ang ikatlong yugto na ito ay ang aking espesyalidad. Wala kang tsansa laban sa akin. Sige, swertehin ka sana. Maghihintay ako sa iyong magandang balita. Sobrang kalmado? Kaya mo bang magdiagnos ng pasyente? Hindi. Pero kanina, naka-score na ako ng 10 puntos. Kahit manalo ka sa ikatlong yugto na ito, sa pinakamasama, magiging tabla lang. Hindi iyon maituturing na pagkatalo ng pamilya Cheng. Kaya pala pumayag ka ng ganoon kabilis kanina. Kaya ganoon pala ang iniisip mo. Sayang, may isa kang bagay na hindi napansin. Kung ang pamilya Cheng ay gustong umatras sa taya, dapat silang manalo ng unang pwesto. Kung bukas, sa kumperensyang medikal, ang pamilya Cheng ay hindi manalo. Hindi lang ang pamilya Cheng ang mawawala sa Yun Cheng, kundi ako rin. Ay kailangang pakasalan siya. Naku! Paano ko makakalimutan iyon? Magsaya ka sa mga huling ilang minuto na ito. Kapag tapos na ang laban, ipababalik ko sa iyo bawat bahagi ng hiya na nawala sa akin dahil sa iyo na may interes. Babayaran mo lahat iyon. Ano ang gagawin ko? Kailangan kong manalo dito. Kung hindi, ang huling 2 round ay walang kabuluhan. Bakit parang si Wang Ming ay mas kinakabahan kaysa kanina? Ate, third round na. Hindi mo pa ba nalaman? Kung gaano siya kinakabahan, lalong siyang nagiging matatag. Sa tingin ko si Wang Ming ay natatakot lang. Kung ako sa kanya, hihingi ako ng tawad kay Young Master Wu ngayon din. Isang paguhan kalaban ng isang profesional. Wala siyang pag-asa. Ang ganitong uri ng praktikal na diagnosis ay nangangailangan ng parehong kawastuhan at bilis. Kahit may mga taon ng klinikal na karanasan, ito ay isang tunay na hamon. Sa nakaraang 2 medical competitions, ang Young Master Wu na ito ay palaging nauuna sa pagtatapos ng diagnosis. Sa loob ng maraming taon, walang nangahas hamunin ang dominasyon ni Young Master Wu. Itong si Wang Ming ang una sa mga nakaraang taon na gumawa nito. Ang ikatlong round ay nagsisimula na ngayon. Lahat ng contestants, pakiusap, i-click ang link para sumagot. Ito ay halata. Heat stroke lang yan. Oh my gosh! Ang tanong ay inilabas lang sa loob ng 3 segundo. At may isang tao na agad, nakuha ng tama ang una. Sino ang ganoon kabilis? Kalahati pa lang ako sa pagbasa ng tanong. Binabati kita, Wu Xiao. Muli mong sinira ang sarili mong record. Mas mabilis ang bilis mo kaysa dati, mas mabilis pa. Ah, si Master Wu pala. Matagal ko nang narinig na, si Master Wu ay mabilis. Hindi ko inaasahan na ganito siya kabilis. Parang hindi na siya nag-iisip. Gaya ng inaasahan, anak ng chairman ng Medical Association, ang hirap ng problema, at na-diagnose niya ito ng tama. Siyempre, dapat ay napag-aralan niya ng husto ang kaalaman sa medisina. Nag-iisip pa ako tungkol sa mga kondisyon. Sa ganitong bilis, ano ang punto ng ating pakikipagkompetensya? Kakaiba. Walang tao talaga ang dumating para kunin ang unang pwesto. Baka sira ang sistema? Tama. Para sa unang problema, tatagal ako ng 10 segundo. Paano may tao na makalutas nito sa 3 segundo? Wang Ming, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, hindi mo pa rin nalutas ang unang problema? Hindi mo ibig sabihin, hindi mo man lang mabasa ang mga salitang ito, di ba? Talaga, janitor lang siya. Kumpara sa pagtukoy ng sakit, mas magaling siya sa paghuhusga kung aling banyo ang mas madaling linisin. Ha. Paano mo alam kung anong problema ang ginagawa ni Wang Ming? Hindi pa ina-announce ang resulta. Huwag masyadong magdiwang ng maaga. Eksakto. Pinapayuhan ko kayo na bilisan at sagutin ang mga tanong para hindi ka mahuli sa iba sa malaking agwan. Sa kanya, kahit bigyan ko siya ng 30 segundo pa, ay maaaring hindi pa rin masagot ang susunod na problema. Kahit bigyan natin siya ng karagdagang 30 minuto, natatakot ako na hindi pa rin ito gagana. Ang iba ay tapos na, pero si Wang Ming ay nasa unang problema pa rin. 5, 8, 9. Host, ako ay tapos ng sumagot. Wala pang 1 minuto. Tapos na siya agad. Oo, hindi ba ibig sabihin, nasira lang niya, isang record sa medisina? Haha, Dr. Wang, ikaw talaga ah? Ate, Bakit hindi pa ako napunta sa langit? pero nakakakita na ako ng Diyos. Wang Ming, hindi talaga niya tayo binigo. Pero, nagpapakita ang sistema na walang nagsumite ng papel.
Hindi ba ako nag-submit? Baka naman masyado akong mabilis nag-submit at naglalag ang sistema? Wang Ming, ang yabang mo. Unang tanong pa lang ang natapos mo. Kumikilos na parang nasagot mo na lahat. Tulad ng inaasahan, wala kang tunay na laman, mahilig lang magyabang, isang basong kalahating laman ang pinakaingay. Eksakto. Isang katulad ni Wu Xiao. Isang tunay na bihasang tao. Hindi gagawa ng eksena. Pagkatapos lang malutas ang isang problema. Itong 10 mahihirap na kaso, magpapaabala sa kanya. Sa bilis mo, mag-practice ng ilang taon bago ka muling lumaban. Ang pag-diagnose ng sipon at lagnat ay itinuturing na mahusay? Kung gayon, mukhang kaya ko talagang tawagin ang sarili kong doktor ng himala. Magkalat ka na lang. Malapit na akong matapos. Gusto kong makita kung ilang segundo ka pa magiging mayabang. Diyos ko. Naantala ang system kanina, Wang Ming. Talagang natapos na sa pagsagot. At ang mga sagot ay lahat tama. Mangyaring tumingin sa malaking screen. Ito. Paano ito? 56 na segundo. Hindi ba yun nakabasag ng record na itinakda ng maalamat na doktor ng Great Sia? Paano ito nangyari? Ginoong Wu, Ginoong Shu, si Dr. Wang Ming na iyan. Dapat ituring na ngayong taon, kumperensyang medical kampiyon, di ba? Ikaw, matandang, nakakuha ka ng swerte at nagrereklamo ka pa? Mag-ingat ka o aagawin ko si Wang Ming sa'yo. Hindi. Pagbati kay Wang Ming mula sa pamilya Cheng. Sa pagiging kampiyon ng kumperensyang medikal na ito. Dr. Wang Ming, ang galing mo. Pwede mo ba akong gawing alagad mo? Alam ko na lagi. Dr. Wang Ming ay hindi ordinaryong tao, gaya ng inaasahan, tumahimik siya, pero noong nagsalita siya, namangha ang lahat. Hahaha. Dr. Wang Ming, paano mo nagawa na matukoy ang mga sintomas ng ganun kabilis? Turuan mo ako. Turuan mo ako. Ngayon, makakapagpahinga na tayo ng payapa. May isa pa tayong bagay na hindi natin mapagpahingahan. Bagaman ikaw ang aking kapatid na babae, pero hindi rin ako ibibigay si Wang Ming sa iyo. Wow. Itong talunan, bakit siya napakaswerte? 3 laban, panalo siya sa lahat. Mamang, Kailan siya naging napakahusay? Hindi ko ito matanggap. Tatay, mayroon ka pa bang iba pang paraan? Talagang hindi natin napakadali pakawalan ng pamilyang Cheng at si Wang Ming. Mukhang wala tayong ibang pagpipilian, kundi anyayahan ang nag-iisa't namumuhay sa ibang bansa, ang nangungunang medikal na immortal ng Daksha upang lumabas mula sa kanyang pag-iisa. Ang aming pamilyang Wu ay may utang na loob sa kanya. Naniniwala ako na handa siyang lumabas at tulungan tayo. Turuan itong batang bastos. Perpekto. Sa wakas, may karera na ako na pwede kong itayo mula sa simula. Second Miss Cheng, tigilan mo na ang kalokohan. Nakakaboring. Paano mo nalaman ako ito? Mahirap bang hulaan? Sino pa ba? Ang magiging ganito ka bata? Ate? Kaya hindi naman masama ang setup, di ba? Basta gusto mo. Hindi ko lang maintindihan. Bakit kailangan mong lumabas ng mag-isa sa halip na manatili sa pamilyang Cheng? Tama, mas madali sana sa ospital. Hindi mo na kailangang dalhin ang iyong team kung saan-saan. Sa totoo lang, pinangarap ko talagang magbukas ng sarili kong klinika. Ngayon, salamat sa pagkakataong ibinigay ng iyong pamilya. Sa wakas, ay magagawa ko na ito. Kahit anong gusto mo, gagawin kong totoo para sa iyo. Ay, ate, nangako kang sasama sa akin para tingnan ng klinika. Tara na ngayon. Sige. Hoy, makinig ka sa akin. Kapag nakilala mo ang mahimalang doktor mamaya, dapat mong sabihin sa kanya na ikaw ay isang top graduate mula sa isang top medical school sa ibang bansa. Tiyak na tatanggapin ka niya bilang apprentice. Alam ko, paulit-ulit mo nang sinabi yan sa daan papunta dito. Ay, ano ka ba? Inaalagaan lang kita. Huwag kang matulad sa kapatid mo, Wang Ming, isang ganap na bigo. Nagkaroon siya ng trabaho bilang janitor sa ospital at natanggal pa rin. Tigilan mo na. Kumusta, excuse me, nandito ba ang mahimalang doktor ng pamilya Chen? Wang Ming,
Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako dapat ang magtanong niyan sa iyo? Sige. Narinig ko lang. Pinaalis ka sa ospital. Ano? Pumunta ka talaga sa teritoryo ng pamilya Cheng. Naghahanap ka na naman ng trabaho bilang janitor. Aba, nakakaawa. Kung alam lang ng yumao mong ama, mabubuhay siya dahil sa galit. Salamat sa Diyos. Hindi ka tunay kong anak, ang Kang Erko. Kakagraduate lang mula sa isang prestihiyosong medikal na paaralan sa ibang bansa. Malapit nang maging apprentice. Sa milagrong doktor ng pamilya Cheng, mula ngayon, kapag nagwawalis ka rito, at makita siya, mas mabuting yumuko ka, at batiin mo siya ng maayos. Ayaw kong marinig ang tungkol sa kanya, pagyuko at pagbati. Kapag nasa pamilya Cheng na ako, ang unang gagawin ko ay sisandehin siya. Mahilig ka talagang mangarap ng gising. Mahilig ka talagang mangarap ng gising, di ba? Masyado ka nang nagmamadali. Iniisip mo na ba ang kinabukasan ko para sa akin? Naisip mo na ba na baka hindi ka patanggapin ng banal na doktor? Sino ka ba sa tingin mo? Ang kapal ng mukha mo para tuyain ako. Alam mo ba kung ano ito? Bakit mo sa akin ipinapakita ang bagay na ito? HMPH. Hindi mo pa ito nakita, di ba? Ito ang tagakuha ng kaluluwa na ipinakilala ng banal na doktor sa komperensyang medikal. Hindi lang ako gumawa ng isa, alam ko rin kung paano ito gamitin. Kapag nakita ito ng banal na doktor, siguradong iisipin niya na ako ay isang may pangakong talento. Ay naku, ang anak ko ay napakahusay. Kapag nakita ka ng banal na doktor, siguradong gagawin kanyang alagad. Para sa iyo, maaari kang maging walang kwentang janitor. Napakahusay, talaga. Nagmamayabang. Dahil sa isang pangmasahe ng anit. Ulitin mo yan. Umuwi ka na, bata. Hindi ka tatanggapin ng miracle doctor. Bakit pa gagawin mong tanga ang sarili mo? Sino ka para magpasya para sa miracle doctor? Akala mo ba dahil nagwalis ka ng sahig, sa ilang araw ay ikaw na ang amo dito? Ang ibig kong sabihin ay, ang iyong anak ay walang sentido common. Kalimutan mo na ang miracle doctor na hindi tumatanggap ng mga alagad. Kahit na tumanggap siya, tanggap lang siya ng mga henyo sa medisina. Nagtapos ako sa isang nangungunang universidad. Pakisabi mo na wala akong sentido komon. Tatanungin kita nito, isang bukong-bukong na na-sprain. Paano mo ito gagamutin? Amputation, syempre. Iyan ay isang klinikal na tanong. Iyan ba ay maituturing na sentido komon? Amputasyon? Sa iyong lohika, kung may magkakasugat, ang pasyente ay makakakuha ng parusang kamatayan mula sa iyo. Aba, ikaw, sabihin mo. Kung napilay ang paa mo, hindi ka makalakad. Siya, kung hindi niya putulin, paano mo ikakabit ang prosthetic? Siyempre, gumagamit ka ng ice pack. Ito ang prinsipyo ng thermal expansion at contraction. Hindi mo yun alam? Ako, syempre alam ko yun. Ako lang. Ako, medyo mabagal lang ako sa pag-intindi. Ikaw, tara na, subukan mo ulit. Sige na. Siya, pagkatapos, hayaan mong magtanong ako sa iyo ng isa pa para sa pasa mula sa pagkabunggo o pagtama, ano ang unang bagay na dapat mong gawin? Hoy, alam ko ito ng mabuti. Nagkaroon lang ako ng clinical trial noong nakaraang linggo. Bubuksan mo lang ang pasa at ilalabas ang dugo. Simple lang. Iya. Kaya, ano sa tingin mo? Kahanga-hanga. Di ba? Ang anak ko ay talagang matalino. Ikaw, kaawa-awang tagalinis, hindi ka makakahabol sa buong buhay mo. Talagang kahanga-hanga sa pamamaraan ng paggagamot ng iyong anak. Ang mga pasyenteng iyon ay pumipila para ma-reincarnate. Ang kapal ng mukha mo. Sa pagsasabi ulit niyan, isa akong nangungunang graduate sa medisina. Libo-libong tao ang nagmamakaawa na konsultahin ako. Wala akong pakialam. Ang kakayahan ko sa medisina. Kailan naging parte mo, ang munting cutie, na tumayo rito at pamuna? Hindi mo pa ako kayang talunin. Hindi ba't mas masahol ka pa sa isang munting cutie? Hoy, ikaw. Naiintindihan ko na ngayon. Sinadya mong mag-aksaya ng oras dito para hindi makilala ng anak ko ang banal na doktor. Ang sama ng ugali mo. Ngayon, naglakas loob ka pang harangin ang landas ng anak ko sa pag-angat? Kaya pala plinano mo ako. Maghintay ka. Kapag nakilala ko na ang banal na doktor, ipapalayas kita sa Yunjo. Nasa loob pa sina Cheng Qing at Cheng Shui. Hindi natin sila pwedeng pumasok at mag-away. Hoy! Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Wala rito ang banal na doktor, pero may mahahalagang bisita sa loob. Hindi kayo pwedeng sumugod at gambalain sila. Hindi ka namin pinaniniwalaan. Tiyak na nasa loob ang banal na doktor. Kung mas pinipigilan mo kami, mas papasok kami. Hoy, umalis ka, o gagawin kitang umalis. Saktan mo siya. Ang saktan ng isang janitor kayang bayaran ng pamilya namin. Ako. Tigil! Sino ka ba? Panggap ka namang abi kay Wang Ming.
Ay, nilayasan ka ni Fang Wei. Kaya naghanap ka ng dalawa pa? Medyo magaganda sila. Saan mo sila na-encounter? Hoy, Ingatan mo ang bunganga mo. Maging magalang ka. Pwede mo akong insultuhin kahit anong gusto mo, pero huwag mo siyang galawin. Ang lalaki talaga. Ah, anong ito? ay ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ko magamit ang kamay ko? Pag-compress sa median nerve, magpapamanhid at maghihina ang iyong kamay. Hindi ba ikaw ang top student? Hindi mo man lang alam ang ganyang basic na kaalaman? Oh, mag-ingat ka kung lumabas ang banal na doktor at makita kang nang aapi sa magiging alagad niya, patay ka na. Ikaw, Gusto mo siyang gawing alagad? Nakita kanyang pumatay ng tao. Hindi ko sinabi iyon. anong sinabi niya? Kumuha ka ng alagad. Maaaring. Ang punong banal na doktor ng pamilyang Cheng. Ay ikaw? Itong si Wang Ming ay hindi kailanman nagsabi na hindi siya isang himalang doktor. Medyo nakakatakot kapag iisipin mo. Imposible. Talagang imposible. Ang Wang Ming na yon ay isang hamak na janitor lamang. Kung ikaw ay isang himalang doktor, luluhod ako ngayon at bibilaan ang sahig na ito hanggang malinis. Hoy, matakaw na bata. Hindi ka pwedeng pumunta dito para humingi ng libre. Wang Ming, huwag mong sayangin ang oras mo sa payaso na ito. Hindi mo ba sinabing, sasama ka sa amin mamili? Paano kung tawagin ko na lang ang mga bodyguard ng pamilya Cheng at paalisin sila? Ang pamilya Cheng. Tama, ako ang pangalawang miss ng pamilya Cheng. Ito ang ate ko. Ano, natatakot ka na ba? Hindi ako naniniwala. Kayo lahat ay kasabuhat niya. Nagsasabuhatan kayo para lokohin ako. Nagpapanggap kayong pamilya Cheng, ang pinakamayaman dito. Lalong pinhalala ang kasalanan ninyo. Hoy, anong makukuha ko sa pagsisinungaling sa'yo? Bibigyan ba nila ako ng sertipiko? O bigyan ako ng milyon-milyon? Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Oh, sige na. Kahit sino pwedeng magyabang. Wang Ming, sabi mo ikaw ay isang himalang doktor. Kung gayon, magpakita ka ng patunay. Oo, tama. Ipakita mo. Kung hindi mo ipapakita, ay papost kita online. Papyupintasin kita ng lahat. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang kunin ka. Magugutom ka sa lansangan. Siguraduhin mong maganda ako sa video at gamitin ang hashtag ang gwapong himalang doktor ng Yunjo. Makakuha ng maraming views. Akala mo hindi ko gagawin? Ha? Hintay ka lang. Ay dadagdag ko pa ang lokasyon. Ang himalang doktor na yan ay sikat na sikat ngayon. Naglakas loob ka bang magpanggap na siya? Ipapunta ko ang lahat para ilantad ka talaga. Hoy! Nakakagulat yan. Isang janitor ang nagpapanggap na dakilang manggagamot. Sinong malapit? Tara, harapin natin siya ng personal. Ako na, tinuruan tayo ng dakilang manggagamot, ng maraming bagong kaalaman. Tunay siyang tagapagligtas. Paano ka nang ahas sumabit sa kanyang tagumpay? Kailangan nating turuan siya ng leksyon. Nagmamaneho na ako papunta. Kung sino ang malapit, pumunta doon agad. Huwag hayaang makatakas ang manloloko na ito. Ipapagawa ko sa kanya ang paghingi ng tawad ng nakaluhod. Ay nako, Isang signal flare at lilito ang isang hukbo. Kayo, babalatan kayo ng buhay. Sino yan? Sino ang nang ahas magpanggap na dakilang manggagamot? Siya yan. Bilis. Teka. Dakilang manggagamot Wang Ming. Ikaw ba talaga? Naalala mo ba ako? Ikaw ang nagbigay sa pasyenteng may sakit ng tiyan ng bawang. Uy, paano ka naging aking pinakamalaking tagahanga? Mula noong araw na naghiwalay tayo. Hindi ko pa makalimutan ang iyong malawak na kaalaman sa medisina at hindi ka pani-pani walang kasanayan. Hindi kita matanggal sa isip ko. Pagbalik ko, nagsumikap akong pahusayin ang sarili kong kakayahan. Nagsusumikap akong maging karapat-dapat upang maging estudyante mo balang araw. Binibini. Tingnan mo ng mabuti. Impostor siya. Sino ang tinatawag mong impostor? Sa araw ng medical conference, nandoon din ako. Dr. Wang Ming, ang kampiyon na manggagamot. Makikilala ko siya kahit saan. Doktor, bakit hindi mo ipakita sa amin ang iyong medalya? Ilabas mo, at ipakita sa lahat. Sinusubukan kong magpakatatago. Pero hinihingi mo ito. imposible. Itong walang kwenta ay talagang isang milagrosong doktor. Wang Ming. Hindi. Pre.
Magkapatid tayo sa dugo, kahit hindi tayo magkadugo. Pakiusap, huwag mong ipagtanim ang mga pagkakamali ko. Tanggapin mo ako bilang alagad mo. Tama. Oo. Sige na. Ako ang iyong madrasta. Pagkatapos ng lahat, pamilya tayo. Gawin mo ito para sa akin. At tanggapin mo si Kang Er. Oo. Hindi. Ininsulto ng taong ito ang banal na doktor at nag-post pa tungkol sa kanya online. Tinuturuan namin siya ng leksyon para sa banal na doktor. Hindi. Uy, hi. Teka, hi. Tama na, tigilan mo ako. Tigil. Pakiusap, mali ako. Pasensya na. Hi, tigilan mo ako. Mali ako, banal na doktor. Tigilan mo ako. Binugbog nila siya ng gusto. Buti na lang klinika ito. Kung masaktan siya, pwede naman naming siyang buhatin papasok at gamutin. Maginhawa. Ang taong tulad niya, mayabang na nagmamataas sa iba. Karapat dapat turuan ng leksyon na ganyan. Ano? Gusto ulit kaming hamunin ng pamilya Wu? Wang Ming. Ulo ng pamilyang Cheng. Nasaan ang pamilyang Wu? Nagpadala sila ng liham ng hamon at pagkatapos ay umalis sila. Ang laki ng yabang. Sabi dito, kung manalo ako ang pamilyang Wu ay susuko sa kanilang posisyon bilang nangungunang pamilya sa pamilyang Cheng at kikilalanin ang aking titulo bilang banal na manggagamot. Kung matalo ako, Cheng Qing at Cheng Shui ay magiging pag-aari ni Wu Qiang. Tatay, bakit ang balisa mo? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka naniniwala na mananalo si Wang Ming. Tatay, hindi mo ba alam ang kakayahan ni Wang Ming? Kung maglakas loob silang pumunta, maglalakas loob din tayong pumunta. Sa huli, tiyak na mananalo tayo. Tatay, alam mo kung ano ang kaya ni Wang Ming. Kung sila ay maglakas loob na pumunta, maglakas loob din tayong pumunta. Tiyak na mananalo tayo sa huli. Ang talunan na si Wu Qiang, ilang beses na ba siyang natalo sa akin? Sa antas ng kanyang kakayahan, kaya ko siyang talunin ng 100 beses. Pero ang pamilya Wu ay isang siglong gulang na angkan na may malalim na pinagmulan. Kung sila ay naglalabas ng hamon ngayon, tiyak na mayroon silang nakatagong alas. Bukod dito, inimbitahan nila ang mga mamamahayag. Ito ay magiging isang pandaigdigang live stream. Kung gayon tayo, huwag na lang pumunta. Hoy, ang hindi pagpunta ay hindi option. Ang buong mundo ay nanonood nito. Kung hindi tayo pumunta, hindi ba ibig sabihin na talo na tayo? Tama ba? Ito ay may labis na epekto sa ating pamilya Cheng. Sobra-sobra. Bahala na. Tawirin natin ang tulay na iyon. Kapag naroon na tayo, tatanggapin ko ang hamon. Bago ako umalis, may dala akong gamot mula sa bahay. Sana, maging kapakipakinabang ito. Dr. Milagro Wang Ming, pwede bang malaman kung gaano ka kumpiyansa sa pagkapanalo sa kompetisyong ito? Dr. Milagro Wang Ming, may bali-balita na dati kang janitor. Paano ka biglang naging Dr. Milagro? Nagpapakababa ka lang ba? O may iba pa bang kwento? Dr. Milagro Wang Ming, sagot po. Sagutin mo ang tanong. Walang komento. Dr. Milagro Wang Ming, huwag kang kabahan. Gawin mo lang ang iyong makakaya. Susuportahan ka namin mula sa audience. Huwag kang mag-alala. Si Wu Qiang ay dating punching bag ko lang. Kahit naghanda siya, hindi siya katapat ko. Ahaha, Wang Ming. Sino nagsabing makikipagkompetensya ako sa'yo? Oh, hindi ikaw? Nakuha ko na ngayon. Natatakot ka na hindi mo ako kayang talunin. Natatakot, ha? Wang Ming, sa tingin mo ba talaga mahalaga ka ng ganyan? Siyang Master Wu ang ayaw ng makipag-ugnayan sa'yo. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Wu Qiang daw ay isang henyo sa larangan ng medisina. Kahit siya ay tinalo ko. Ang pamilya Wu ba ninyo, may mas magaling pa bang nakatago? Anong pagmamadali? Malalaman mo kapag nagsimula na ang kompetisyon. Sa pagkakataong ito, wala kang tsansa laban sa pamilya Wu. Hintayin mo lang ang iyong pagkawasak kasama ng pamilya Cheng. Ang pamilya Cheng at Wu. Medical Skills Competition. Magsisimula na ngayon. Pakibati ang mga kalahok mula sa magkabilang panig sa entablado. Narinig ko na si Wang Ming ay tinalo pa si Young Master Wu at gustong makipagkompetensya pa rin ng pamilya Wu sa kanya. Kaya, ang pamilya Wu, sino ang ipapadala nila? Hindi naman pwedeng ang pinuno ng pamilya Wu ang makipaglaban, di ba? Ang mga miyembro ng pamilya Wu, nasa audience lahat. Sino pa kaya? Misteryoso talaga. Ate, bakit hindi pa umaakyat ang kalahok ng pamilya Wu? Ano bang balak nila? Hindi ko alam. Ang puso ko,
Bakit kaya ang lakas ng kabog nito? Young Master Wu, 2 o 3 minuto na ang kompetisyon. Nasaan ang mga tao ng pamilya Wu mo? Nasaan ang pamilya Wu? Huwag mong sabihing natatakot silang humarap sa akin. Masyadong takot? Nagundo ba sila at iniwan ka? Yan na ba lahat ng pasensya mo? Ito, boses na iyan. Hindi. Imposible. Ang pamilya, Wu. Paano nila nagawang imbitahan siya? Ang lakas ng aura. Ang taong ito ay dapat isang tunay na master. Sino siya? Ang dakilang medikal na immortal na siya. Shen Qingfei. Magaling. Magaling ang banal na manggagamot ng dakilang mandirigma. Makipagkompetensya sa akin. Nagbibiro ka, di ba? Wang Ming, hindi ka ba kontento sa sarili mo? Anong problema? Ngayong nakita mo na ang banal na manggagamot, tumatakbo ka na nakabuntot? Ha ha ha! Wang Ming, nasaan ang yabang mo dati? Ngayon tingnan natin kung paano mo ito panalo. Paano makikipagkompetensiya si Wang Ming sa isang master na tulad nito? Ang pamilya Wu ninyo ito ay pandaraya, hindi ba? Hoy, Miss Cheng, ang mga patakaran ay hindi nagbabawal hamunin ang iba't ibang ranggo. Nasa loob tayo ng mga patakaran. Haha. Ang pamilya Wu ay kasuklam-suklam. Talagang niloko nila tayo. Bata. Kaya ikaw pala, ang some-iron ng aking tala. Master, kung sasabihin ko, aksidenteng nasira ko ito, maniniwala ka ba? HMP, may karakter ka. Kaya, para sa susunod na round, hindi ako magiging maluwag sa'yo. Ang laban na ito ay best of 3. Ang unang round ay Sandali. Bata. Ito, ang karaniwang kompetisyon. Sigurado akong sawa ka na dito, kaya ngayong araw. Tara, baguhin ang mga patakaran. Makipagkompetensya tayo. Sa ibang bagay. Ano ang gusto mong paglabanan? Ang paksa. Pipiliin natin ito mula sa mga manonood dito. Ano man ang kondisyon, maaari silang lumapit para sa konsultasyon. At kami, ginagamot namin sila dito mismo. Sa loob ng 1 oras. Kung sino ang makakita ng pinakamaraming pasyente, siya ang panalo. Hindi katanggap-tanggap yan. Ito, paano mo mababago ang mga patakaran bigla? Ito, parang hindi nabanggit sa mga alituntunin. Hindi mo basta-basta mababago ang mga patakaran ng kompetisyon. Ang matandang Soro na si Wu Wentao, laging nakakahanap ng mga butas. Sa orihinal na format, si Wang Ming ay may pagkakataon pa ring manalo. Pero ngayon tila, ha ha ha. Wang Ming, makikipagpaligsahan sa bilis laban sa medikal na sage ng Great Xia? Ang langit mismo ang sumasawata sa pamilya Cheng. Ha ha ha. Wang Ming, dapat kang sumuko na ngayon para hindi mo sayangin ang oras ng lahat. Malayo na ang narating ko. Subukan ko na lang. See it. Guro, hingi ako ng patnubay mo. HMM, anumang karamdaman, ay maaaring iharap para sa diagnosis. Magsisimula na tayo ngayon. Ako. Mga dakilang doktor, nasugatan ko ang kamay ko kaninang umaga nang lumabas ako. Dumudugo pa. Pwede mo ba akong balutan? Ito'y. Tapos, Ano? Ano ito? Ano ito? Band-aid yan. Ang liit ng sugat niya, hindi na kailangan ng gasa. At saka, kapag gumaling na ang sugat, kung tumubo ang gasa sa laman, ang sakit naman kapag tinanggal. Ito. Isang piraso lang ba ito ng tape? Ang liit-liit. Hindi ba tatagos ang dugo? Hindi. Yung bahagi malapit sa sugat may absorbent layer na kayang sumipsip ng konting dugo at mapabilis ang pamumuo. Wow. Hindi naman naaapektuhan ang galaw ng daliri ko. Dati kapag nasugatan ako, nababalot ang kamay ko parang momya. Pero, ang liit naman, hindi pwede mabasa, di ba? Pwedeng mabasa. Waterproof ang band-aid ko, pwede mong basain kahit gusto mo. Ah, Basta, tandaan mong palitan ito regular. oh, salamat. matagumpay na nagamot ni Wang Ming ang isang pasyente. Siya ang nakakuha ng unang puntos.
Wow, si Wang Ming ay mas mabilis pa kaysa sa banal na manggagamot. Ang bagay na meron siya ay halos isang banal na artifact. Mukhang napakakapaki-pakinabang. Sayang at hindi ako nasugatan. Kung hindi, pupunta ako at hihingi ng ilan sa mga espesyal na band-aid na iyon. Si Wang Ming ay kahanga-hanga. Mayroon siyang isang bagay na hindi pa nakikita ng banal na manggagamot. Siyempre, tingnan mo kung sino ang kumakatawan sa ating pamilya. Paano ito nangyari? Wang Ming, paano siya nagkakaroon ng napakaraming banal na artifact? Si Wang Ming ay maswerte lang, iyon lang. Tiyak na hinahayaan lang siya ng banal na manggagamot. Hindi siya katapat ng banal na manggagamot. May kakayahan siya. Ngayon, magiging seryoso na ako. Dalhin ang susunod. Sige. Malapit na ang oras. Talo talaga si Wang Ming. Hindi naman sigurado. Ang lapit ng e-score. Sino kaya ang mananalo sa huli ay hindi pa tiyak. Tingnan mo. Tingnan mo kung gaano kabahala si Wang Ming. Wala siyang katulad ng medikal na pantas na sobrang kalmado. Sigurado ka bang mananalo siya? Ang medikal na pantas ay isang maalamat na tao sa komunidad ng medikal ng Great Xia. Hindi pa siya natalo sa lahat ng mga taon na ito. Kahit na si Wang Ming ay ganoon kagaling, hindi pa rin niya malalampasan ang medikal na pantas. Kaya pa ngang sirain ni Wang Ming ang mga record na iniwan ng medikal na pantas. Ang pagtalo mismo sa medikal na pantas, hindi rin mahirap. Nako, Isa pa lang pasyenteng gumaling at mananalo na ako. dalawang mahusay na doktor. Makati ako sa buong katawan. Lalong lumalala. Pakitingnan po. Ay ito. Ito ay isang nakakahawang sakit. Wang Ming, lumayo ka sa kanya. Huwag mong hayaang mahawa ka sa kanya. Oo, ang mga nakakahawang sakit ay walang lunas. Bumaba ka dito. Huwag mong hayaang bumaba siya. Napakalapit niya sa pasyenteng iyon. Tiyak na siya ay nahawaan na. Tama. Sunggaban mo siya at sunugin para hindi siya mahawa sa amin. Tama si Ginoong Wu. Si Wang Ming ay napakalapit sa kanya. Dapat din nating asikasuhin siya. Tawagan ang pulis. Arestuhin siya. Wang Ming! Diyos ko, tingnan mo. Hinahawakan ni Wang Ming siya gamit ang kanyang mga kamay. Nawala na siya sa katinuan. Kailangan nating patayin si Wang Ming. Huwag mong hayaang makahawa siya sa iba. Ngayon, kumain ka ba ng kahit ano? Medyo nagutom ako kanina. Kumain ako ng ilang. Mangga sa baba. Doktor na mapagimala. Mayroon ba talaga akong nakakahawang sakit? Hindi yun nakakahawang sakit. Nag-allergy lang siya. Alergya. Ano ang mga sintomas? Hindi ko pa narinig yan dati. Hindi ba ito nakakahawa? Hindi ito nakakahawa. Ito ay isang karaniwang sakit lamang. Huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling siya. Ito ay tiyak na nakakahawa. Gusto lang niya na mahawaan ang lahat. Tama. Tingnan mo siya. Marami siyang pulang pantal sa katawan. Siguradong malubha ang sakit niya. Yung uri na hindi na gumagaling. Si Wang Ming ay hindi ganoong uri ng tao. Tigilan mo na ang maling paratang. Tama yan. Ang kakayahang medikal ni Wang Ming ay halata sa lahat. Sabi niya hindi ito nakakahawa. Kaya tiyak na hindi. Dahil, sabi mo ito ay isang karaniwang sakit. Kung gayon, kaya mo ba itong gamutin? Basta't uminom siya ng isang tableta, magiging maayos siya agad. Ha ha ha. Wang Ming, paano nangyari iyon? Ang nasa iyo ay malamang mga sugar pills lang. Sinusubukan mong lokohin ang 3 taong gulang? Oo, Wang Ming. Akala mo ba may mahiwagang tableta ka sa bag mo? Yung uri na kayang gamutin kahit ano? Pero ang iba't ibang tableta na ibinigay ni Wang Ming ngayon ay talagang nagamot lahat ng sakit ng mga pasyente. Wu Qiang, kung naiinggit ka kay Wang Ming, sabihin mo lang, kung sinabi niyang kaya niyang gamutin ang taong ito, tiyak na kaya niya. Sige. Wang Ming, kung hindi mo siya magagamot ngayon, titiyakin kong ikaw at siya ay papasok ng nakatayo, ngunit lalabas ng buhat-buhat. Inumin mo.
Hoy, hindi na ito Makati. Wala na rin ang pantal. Ito, ganoon ba talaga kagaling? Wow! Napakagaling na gamot, hindi pa ako nakakita ng ganoon. Oh, batang kaibigan. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang table task para mapag-aralan ko? Ha? Walang problema po. Kunin mo ang kailangan mo. Sa aking gamot. Mabuti. Mabuti. Ha ha ha. Ang nagwagi sa paligsahang ito ay si Wang Ming ng pamilya Cheng. Mangyaring ibigay ang parangal, banal na manggagamot. Ha ha ha. Sige. Ha ha ha. Tumatanda na ako. Ang titulo ng banal na manggagamot ng Daksha ay ipinagkakaloob ko sa iyo. Ituring mo ito bilang aking paraan ng pagpapasalamat sa iyo para sa gamot. Ha ha ha. Master Wu, saan ka pupunta? Mayroon kaming ilang bagay na aasikasuhin. Aalis na kami. Binabati kita. Ang taya sa orihinal na liham ng hamon. Naalala mo iyon? Tama ba? Tama iyan. Pinuno ng pamilya na si Wu. Natalo ka. Ang posisyon ng punong opisyal ng Asosasyong Medikal ng Yunzhou. Hindi ba dapat mapunta iyon sa aming pamilya Cheng ngayon? Sige, aalis na ako ngayon. Para gawin ang kasunduan. Ibibigay ko ang lahat ng yaman. Sa inyong pamilya Cheng. MP. Oy, Wu Qiang. Mayroon pa kaming ilang personal na alitan na dapat ayusin. Ha ha ha. Banal na doktor na si Wang Ming. Oh, hindi. Walang kamatayang manggagamot. Walang kamatayang manggagamot na si Wang Ming. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan dati. Nasaktan kita. Alam kong mali ako ngayon. Nakikiusap ako sa iyo na magpakita ng kaunting awa. Alam kong mali ako ngayon. Umaasa lang ako na kaya mo. Pakiusap, maawa ka. Wang Ming, nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Pinilit ako ni Wu Chang. Hoy, masamang babae ka. Ikaw talaga noon. Tumahimik ka. Wang Ming, sinabi mo. Sinabi mo, patawarin mo ako. Sinabi mo ba na? Pakakasalan mo ako. Hindi ba? Sa panaginip mo, sabi ko, maghihiganti ako sa ginawa mong kahihiyan sa akin at gagawin ko. Bitawan mo ako. Wang Ming, ngayong maayos na ang lahat, paano ang ipinangako mo sa amin? Mamili. Kailan mo tutuparin iyon? Oo. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Tara na. Si Wang Ming ang maglilibre sa atin ngayon. Si